Mula sa Tuguegarao City, good morning everyone! Or as we say it in the Ibanag language, Diyos taumani ka mo ngamin. This is your King of the World. Samahan niyo ako para sa isang epic adventure at saksihan ang katuparan ng pinapangarap kong pag-ikot sa buong Pilipinas gamit ang mumunti nating motor. Ready na ba kayong lumarga? Let's go in 3, 2, 1! Sana kasya. Shit. Salamat po. Nay, maraming salamat po. Ito yung mga views na na-miss ko kagabi. Pag taga-inland ka rin talaga, hindi ka magsasawa sa ano, no? Coast. Thank you for visiting Barangay Tanawan. Thank you for having me, Barangay Tanawan. More visible coast. Woohoo! Yung tipo kagagaling ko lang naligo sa dagat, no? Tapos tuwa pa rin ako sa coast sa dagat. Oo, di ba? All I can say is Cebu Coast is love. Grabe. Love pala. This is what I'm talking about. Look at that view. Gandang hapon, sir. Sir, may... umaga pala. May biyahe po ngayon, pa Bohol. Pag sinagpag yun, ang malas. So yun na, nakasakay na tayo ng barko bound for Bohol. Yung sa eastern side of Visayas and Mindanao, dalawang barko lang dito sa kabila naman sobrang dami. Andito na tayo ngayon sa barko sa Pier 3 ng Cebu City Port. At we are on board the ship going to Bohol. Excited for Bohol! Woohoo! Remind yourself, our passenger, for your own
We are now leaving Fastcat for JMC and Friends residence sa Tagbilaran City. Let's go. Wow. No pictures needed to be taken naman dito sa ferry na to eh. Bye Fastcat. It is also our first time in Bohol. Pinadaan tayo sa backdoor ng Bohol. Hindi to main road. And as usual, Google gives you the fastest route. O sige, let's embrace it. Maganda naman eh. 4:30. This might not be the fastest route because of the road conditions. Problem is, Google Maps does not care about road conditions. Google Maps talaga, the best. Ibig sabihin, hindi pa nagawa tong kalsada to all the way, ganito. Google Maps, thank you so much. On the positive side of it, Google Maps is letting me take in the view. Grabe. Pavement! Dang! Pavement! Pavement, baby! I spoke too soon. Just in case you are wondering why or how motorcyclists keep their positive attitude in times like this, sobrang boring to eh. Makikita mo lang talaga who loves riding. Riding is enough. And the views, the fresh air, grabe, cherry on top na lang yan. Tapos yung feeling na you're in a new place, exploring new roads, grabe, ang sarap sa pakiramdam. Mas lalo na bentang-benta tong lugar na to sa akin eh. Bentang-benta ni NN. May Bilas. She's from here, she studied here, she grew up here. At sobrang dami raw talaga ng magagandang mga tanawin at saka mga spots dito sa Bohol. Kaya I'm excited to go tomorrow morning. Kakayurin natin ng Bohol bukas. Pupuntahan natin lahat ng pwede nating puntahan. Mga maikot na natin ang buong Bohol bukas eh. May motor naman tayo, bakit hindi, di ba? 28 kilometers more to go before we reach Tagbilaran City. Sobrang madaling ma-amaze sa mga tanawin eh. Kahit simpleng kapatagan lang sana eh. With a backdrop of mountains. Wantuwa na eh. And that's what I'm trying to learn as a content creator. You have to be interested, you have to see beauty in the little things. Kasi pag ang gusto mong gawin yung puro epic na lang, walang mangyayari. Hindi siya sustainable. Especially for me na I'm a full-time dad. Tapos hindi naman unlimited ang funds. I have to pick my spots. Tapos maximize the small opportunities. See the beauty in the smaller projects, ganun. In smaller places, in closer places. Pero ginawa ko lang talaga tong Philippine Loop na to kasi yun nga, nasabi ko na dati, na-fund kasi. Di ko naman ipipilit. It was just wishful thinking before na nag-post ako na I wanted to work for the project. Tapos biglang pinand ng ating kaibigan, nasuportahan din ng ibang tao, nasuportahan syempre ng misis ko. Kaya tinuloy ko na ngayon. Now, seeing all the beautiful places in the Philippines, I'm sure when I go back to Cagayan, when I go visit places in Region 2, I will see it with more amazement. Hindi ko siya i-compare. Mas ma-appreciate ko na siya kasi we have those in Region 2 na kayang pumantay din eh. Maganda siya, hindi lang siya napopromote ng husto or malayo kasi kaya hindi pinupuntahan ng tao. Pero napakaraming magagandang lugar sa Region 2. Kumbaga na-enhance pa lalo yung ganda ng mga local tourist spots namin dahil nakakita ako ng magaganda rin ng mga tanawin sa ibang lugar. Well, I did not travel to compare other places or other tourist spots with my hometown's own tourist spots or
home province or home regions tourist spots. I travel to enhance my experience, see more beauty, see a lot more of the Philippines, and hopefully I will be able to give justice to the beauty of the Philippines when I share to you the videos and the photos sa Facebook saka sa YouTube. Yun. I was inspired by other people. Hopefully I will be able to inspire others too to travel the Philippines. Grabe, ang ganda po ng bansa natin. Hindi ako magsasawa magsabi na ang ganda ng bansa natin, na hindi ko pa nga natatapos eh. Hindi ko pa nakita lahat ng pwedeng puntahan. At manghang-mangha na ako sa ganda ng Pilipinas. Kung marunong kang magmotor, ito na siguro ang pinakatipid na way para mag-travel. Tipid in terms of finances ha, kasi yun naman usually ang pumipigil sa atin, finances at oras. Pero yung oras usually kaya nating hanapan yan eh. Yung finances talaga dun tayo nagdadalawang isip na we won't travel because we don't have enough money, or sayang yung pera, ganito ganyan. Pero believe me guys, I'm not yet done with my Philippine loop. Pero the money that I've spent so far, well worth it. Worth every penny. This is a dream come true. Wala na akong masabi. Woo! Beautiful. Oras sa buong Pilipinas, alas 5:01. So we are here. Time check, it's 9:18. Time to leave JMC for now, pero nag-book na ulit tayo for tomorrow. For tonight pala, until tomorrow. Hindi na tayo lilipat ng ng room for tonight. Ngayon ang first agenda natin, magpa-change oil muna tayo. Maghahanap tayo ng motorcycle shop para magpa-change oil. Isa ka na sa mga vlogger na mga customer namin. Ito yung mayor. Ito yung mayor ng Tagbilaran at sa kanyang asawa. Okay. Dinikit namin dito kasi nagbablog din sila. Tapos ikaw. Ayos, so shoutout po sa mga taga dito sa Renly Sonda sa Tagbilaran City. Si Sir... Isebio po. Saka si Sir. Mark. Olivia. Siyempre po yung gumagawa ng motor natin ngayon, si Sir... Ivan. Ayun. Sir Ivan. So shoutout po sa kanilang lahat. Subscribe to his YouTube channel, mga friend. You know? So nakapagbigay na rin po tayo ng stickers dito sa Renly's. Ayan mga kaibigan, tinop up yung coolant natin kasi parang kumunti. Ito tunog sir, medyo maluwag-luwag na po ng konti yung drive piece nyo. Okay, so tapos na tayo magpa-change oil, magbayad na lang tayo. Tapos budget na tayo mamaya. Shoutout po kay ma'am na mahilig bumulong. Okay, so nakabayad na tayo. Pwede na tayong umalis ulit. Pero pakisulat tayong glasses. Okay, so nandito tayo ngayon sa Altasita Mall dito sa Tagbilaran City. Dito lang kasi yung lugar kung merong EO Executive Optical. So yun yung pupuntahan natin ngayon. Here we go, EO. Alright, so tapos na tayo magpagawa ng glasses. May glasses na ulit tayo. Whew! Yun nga lang yung kagustuhan kong mag-change oil saka magpaayos ng glasses. I lost half a day. Hindi ko pa alam kung mako-cover ko yung mga tourist spots na balak natin puntahan ngayon. Bale, ang balak natin ngayon, yung itinerary natin ngayon mga kofun, is first up we are going to the Philippine Tarsier Sanctuary, which is 15 kilometers from where I am right now. So kayang-kaya naman yun. Pero mas malayo-layo ng konti mamaya yung Bilran Man-Made Forest. Yun din yung gusto kong puntahan. At syempre dami-dami nagpapapicture doon. Dito na rin lang tayo sa Bohol. Pa-picture na rin tayo dun sa ano na yun, sa street na yun. And last but not the least, ano pa ba ang can't miss pag pumunta ka ng Bohol? Syempre ang kanilang famous na Chocolate Hills. Pupuntahan natin yan mamaya.
So yun, kahit yung tatlo lang makover ko ngayon, hindi na ako makapunta dun sa butterfly something something and all other tourist spots. Okay na ako, masaya na ako pag napunta ko yung tatlong yun. Basta happy ako na may glasses na ulit ako. Diyos ko. Grabe, day 17 on the road. Pangarap lang talaga to dati. Grabe, ngayon road trip na. And I am in Bohol, di ba? Alain mo yun, nagda-drive ako sa Bohol with Nacho. Good boy. According to a website I read, better daw if you go from December to May dahil cooler daw yung months. Hopefully that translates to more tarsiers out in the open. Pati sila nagtatago. We're about 2.2 kilometers away from the sanctuary. At dapat hindi ko makalimutang bumili ng tarsier na memorabilia na lagi binibili ni Tita NN para sa mga kids. Kasi yun ang bilin ni Ziv saka ni Ading. Hey, here we go. Philippine Tarsier Foundation Incorporated Tarsier Sanctuary open from 9 a.m. to 4 p.m. Time check, it's 11:36. So eksakto pa tayo. Yeah. And may mga foreigners na kasalubong. Pero eto na, umulan na. Eksakto. Just a little more. Crap. Basa yung mic natin. Ano ba? Oh, syempre mga tarsier sisidong yan pag umulan. Or siguro pag malakas lang. Habang ngayon na hindi pa masyadong malakas, okay lang siguro. Yeah. Yeah. And hunting within 6 months also. Alright, so we are currently inside the Tarsier Sanctuary, and I mean, I'm the only Filipino in the bunch. Again. Sobrang liit ng Tarsier, tapos ang dami yung nanonood. Parang kukunti lang din talaga yung chance nyo to document. So that is it for the Tarsier conservation sanctuary. Shoutout kay ma'am. Ano pangalan ni ma'am? Leia po. Shoutout kay ma'am Leia dito sa Tarsier Sanctuary dito sa Bohol. Okay, so if you're interested, they also have souvenir items here at the Tarsier Sanctuary. May mga ref magnets yata to. And then they have keychains. Tapos parang bag tags. And then bonnet and bags. Alright, so we are now leaving the Tarsier Sanctuary. We're going to Man-Made Forest sa Bilaran. So let's go. Thank you to Tarsier Sanctuary. You are now approaching Man-Made Forest tourist spot. Mahibalo, hinay-hinay sa pagmaneho, daghang turista, dinhing dapita. I think this is it. A man-made forest.
Philippine Loop, and rain. Ma'am, pati po motor, magbabayad muna dito? Parking sa motor ato ng pet ang entrance fee Okay, tapos? na sakit libre siya pa daw sa taas. Ay, ganun. May iwan po talaga sa sasakyan dito? Kasi walang parking sa taas hanggang drop off lang at saka pick up sa taas. Okay. Sige po. Thank you. So dito pala sa Chocolate Hills, hindi ka pala pwedeng pumunta ng hills ng diretso. You have to go through this parking spot, you have to leave your vehicles here, and then you have to ride the van, a shuttle going to the Chocolate Hills kasi wala din parking area doon. So yun, buti na lang nakita ko, kung hindi ko nabasa kanina yung signage, nagdire-diretso ko sa taas. So we are now here at the entrance of the view deck. Hindi ko naman alam na ganito palang akyatan sa sobrang taas. Kala ko diretso pagbaba mo sa sa reception area makikita mo na agad. Pero hindi pala. Ayun oh. Mataas pa. Those are a lot of steps at ang daming tao. Although mataas siya, pero hindi mo masyadong ramdam yung pagod kasi malamig. Sarap na simoy ng hangin. Sabay hingal. Grabe, ang ganda. Napapaligiran talaga ng hills. It's a 360 view of hills. Grabe, hundreds. Ang galing. Alright, so we are done with Chocolate Hills. 3 out of 3.